Pinaratangan ako ng aking biyenan na ninakaw ko raw ang 1.5 milyong piso mula sa kanyang pinagbentahan ng lupa at walang atubiling tumawag ng pulis ang aking asawa para ipaaresto ako. Subalit, eksakto kung kailan ikakasanasana ang malamig na posas sa aking mga pulso, bumitaw ako ng isang pangungusap na nagpatigil at nagpatahimik sa buong pamilya. Walang awang inireklamo ng isang biyanan ang sarili niyang manugang sa gitna mismo ng masayang salo-salo para sa kanyang ika-60 na kaarawan. Tila planado na ang lahat, ngunit sa pamamagitan lamang ng isang pangungusap, napatahimik ng manugang ang buong angkan ng kanyang asawa. Anong karumal-dumal na lihim ang nakatago sa loob ng mamahaling designer bag na iyon? Kamakailan, madalas bumuhos ang hindi inaasahang malakas na ulan tuwing umaga sa Metro Manila. Dala ng hangin ang bahagyang lamig mula sa papalapit na hanging amihan. Nakaupo ako sa opisina ng aming kumpanya sa BGC. Ang mga pagod kong mata ay nakatitig sa screen ng computer na puno ng mga numero para sa financial report. Nang makatanggap ako ng tawag mula kay Benjo, ang aking asawa, tila nagmamadali ang boses niya. Pinapupunta niya ako ng direkta sa bahay ng kanyang ina pagkatapos ng trabaho para maghapunan. Sabi niya, may mahalagang bagay raw na gustong pag-usapan si Mama Rosa. Nagtaka ako sa imbitasyong ito. Simula nang lumipat kami sa sarili naming kondominium sa Makati, bihirang magdala ng magandang balita ang biglaang pagpapatawag sa bahay ng biyenan ko. Kadalasan, tungkol ito sa pag-utang ng pera o paghingi ng pabor sa negosyo. Gayunpaman, bilang isang manugang, hindi ako pwedeng tumanggi. Dumaan muna ako sa isang sikat na tindahan ng prutas para bumili ng isang basket ng pinakamagandang klase ng imported na ubas na laging paborito ni Mama Rosa. Saka ako nagmaneho papunta sa maliit na bahay ng aking biyenan. Pagpasok ko pa lang sa bahay, sumalubong na sa akin ang amoy ng masarap na kaldereta. Ngunit ang paligid ay nakakabingi sa katahimikan at tila nakakasakal. Iba sa nakasanayan niyang masayang pagsalubong, nanigas na nakaupo si Mama Rosa sa silyang gawa sa nara sa gitna ng sala. Malamig at walang emosyon ang kanyang mukha. Sa tabi niya ay si Rika, ang aking hipag, na kalmadong ngumunguya ng butong pakwan. Ang tingin niya sa akin ay tila may halong mali siya at pagkalkula. Tumayo si Benjo at ipinaghila ako ng silya. Isang kilos ng pag-aalaga na pakiramdam ko ay sobrang awkward. Mabilis na natapos ang hapunan. Ang tunog lamang ng mga nagkikiskisang kutsara at tinidor ang bumasag sa katahimikan. Walang nagsasalita maliban sa kaunting plastikan habang nag-aabot ng ulam. Nang maligpit na ang mga pinagkainan, sumenya si Mama Rosa kay Benjo. Pumasok ito sa kwarto. At pagbalik niya, ay may dala siyang isang pirasong A4 paper na padabog niyang ibinaba sa ibabaw ng glass table sa aking harapan. Sinundan ng mga mata ko ang nakabold na titulo sa itaas, Promissory Note. Malinaw na nakasulat ang nilalaman. Ako, si Andrea Makalintal, ay umutang ng pera kay Jeengeng Rosa sa halagang PHP 1,500,000, 1.5 milyong piso. Ito ang buong halaga ng pinagbentahan ng namana nilang lupa sa Batangas kamakailan lang. Sa pinakailalim ay ang patlang para sa pirma ng nangutang. Nakaprint na roon ang pangalan ko, naghihintay na lamang ng tinta ng ballpen. Ang dahilan ng pag-utang ay malinis na nakasulat, upang tulungan ang aking mga magulang na iparenovate ang kanilang luma at inaanay na bahay sa Cavite. Tinitigan ko ang papel, parang pinipiga ang aking dibdib sa sobrang sikip. Ang gulat ay mabilis na napalitan ng panggigigil na pilit kong pinipigilan. Inangat ko ang aking ulo. Tumitig ng diretso sa mga mata ni Benjo, saka bumaling sa aking biyenan. Hindi ko po maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, ma. Pinilit kong panatilihing kalmado ang boses ko. Mula noong ibenta ninyo ang lupa hanggang ngayon, ni minsan hindi ko pa nakita ang passbook o ATM ninyo, paano pa kaya ang umutang? Ang mga magulang ko sa Cavite, kahit hindi mayaman, kailanman ay hindi nang hingi ng pera sa aming magkakapatid. At higit sa lahat, hinding-hindi ko kukunin ang pera ninyo para sa sarili kong pamilya. Hindi ko pipirmahan ang kalokohang ito. Nang marinig ang sinabi ko, malakas na hinampas ni Mama Rosa ang lamesa. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Nagsimula siyang mag-inarte. Ang kanyang tono ay sobrang trahedya, parang isang matandang ina na ninakawan ng kayamanan ng isang masamang manugang. Sabi niya, sinamantala ko raw ang kanyang pagiging makakalimutin para unti-unting kuhanin ang pera niya. Ngayon daw na nabenta na ang lupa, nagmamaang-maangan ako. Si Benjo, na nakaupo sa tabi niya, ay humalukip-kip. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkadismaya.
Si Rika naman ay ngumisi lang ng nakakaloko. Ang kanyang matatalim na mata ay nakatitig sa akin. Isang perpektong teleserye ang kanilang ginawa at ako ang biktima na kino-corner. Mas lalong lumakas ang iyak ni Mama Rosa na umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Lumapit si Benjo, idinuro ang mukha ko ng walang galang. Sinigawan niya ako. Tinawag na walang utang na loob na manugang. Sabi niya, pinagkatiwalaan ka ni Mama sa pera niya kasi accountant ka. Tapos nagawa mong ubusin lahat ng pera niya para sa pagtanda niya. Saka naman nagsalita si Rika. Ang boses niyang matinis ay parang patalim na humihiwa sa natitira kong pasensya. Ate, huwag ka nang magkaila. Chief accountant ka sa isang malaking construction firm. Kinuha ka nila dahil sa reputasyon at katapatan mo. Isipin mo na lang kung malaman ni Sir Arturo, ang boss mo, na ang chief accountant niya ay may malikot na kamay at niloloko ang sariling biyenan. Hahayaan ka pa ba niyang umupo sa pwesto mo? Gawa lang kami ng eskandalo at maglabas ng ebidensya. Tingin mo mabubuhay pa ang career mo? Kung matalino ka, pirmahan mo na yan. Aminin mo ang utang, tapos unti-unti mong bayaran habang nagtatrabaho ka. Magbubulag-bulagan pa rin ang pamilyang ito. Kung hindi, huwag mo kaming sisisihin kung maging malupit kami. Ang pananakot ni Rika ay malinaw na nagbunyag sa kanilang masamang motibo. Gusto nilang gamitin ang reputasyon at karerang pinaghirapan kong buuin sa loob ng 10 taon para i-blackmail ako at piliting akuin ng isang peking utang. Ang mas masakit, ang sarili kong asawa, ang taong katabi kong matulog gabi-gabi, ay nakatayo roon. Sumasang-ayon sa bawat malupit na salita ng kapatid niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na walang kwenta ang magpaliwanag o makipagtalo. Kapag ang tao ay determinado ng manira, babaluktutin nila ang lahat ng lohika. Naalala ko ang payo ng tatay ko sa probinsya. Kapag kaharap mo ang mga mapanlinlang, ang pagpapanik mo ang magiging panalo nila. Huminga ako ng malalim, dahan-dahang ipinasok ang kamay ko sa bulsa ng blazer ko. Sa pamamagitan ng memorya ng aking mga daliri, in-unlock ko ang aking phone, binuksan ang voice recorder app, at pinindot ang red button. Hinayaan ko ang phone sa loob ng bulsa ko, nire-record ang bawat pagbabanta, bawat pang-iinsulto ng aking biyenan at hipag. Hinayaan ko silang ilabas ang kanilang galit ng ilang minuto pa. Nang maramdaman kong sapat na ang ebidensya ng pangingikil na na-record ko, dahan-dahan akong tumayo, kinuha ko ang aking bag mula sa silya. Ang malamig kong mga mata ay tumingin isa-isa sa mga mukha nilang puno ng galit. Binigkas ko ang bawat salita ng malinaw at may diin. Ang hindi ko ginawa ay kailanman hindi ko aaminin. Ang taong nasa tama, walang dapat ikatakot. Kung gusto ninyong gumawa ng iskandalo o magsumbong sa kumpanya ko, sige lang. Pero pinaaalalahanan ko kayo, ang paninirang puri para mangamkam ng ari-arian ay isang krimen. Kung sino ang gumawa ng masama, siya ang mananagot sa batas. Mauna na ako. Pagkasabi nito, tumalikod ako at dumiretso palabas ng pinto, iniwan ang malulutong na mura ng biyanan ko at ang pagsigaw ni Benjo sa likuran. Humampas sa mukha ko ang malamig na hangin ng gabi, ngunit sa loob ng aking puso, nagliliyab ang apoy ng katatagan. Alam kong nagsisimula pa lang ang laban na ito. Ang biyahe pauwi mula sa bahay ng biyanan ko papunta sa aming kondo ay pakiramdam ko sobrang haba at bigat. Ang mga kumikinang na ilaw ng Metro Manila sa gabi, na may kasamang matinding traffic, ay kabaliktaran ng isip kong puno ng libu-libong tanong na walang sagot. Ang 1.5 milyon ay hindi maliit na halaga. Nasaan na ang perang iyon ngayon? Bakit desidido silang isisi sa akin ang lahat? Pagdating sa kondo, nagbuhos ako ng isang basong maligamgam na tubig para pakalmahin ang natutuyo kong lalamunan. Ang kondo na ito ay bunga ng aking paghihirap sa loob ng maraming taon. Mga gabing nag-overtime ako para tapusin ang mga tax reports. Dagdag pa ang tulong mula sa ipon ng mga magulang ko. Maliit na bahagi lang ang naiambag ni Benjo noong bago pa lang kaming kasal. Ngunit para maprotektahan ang ego niya, inilagay ko pa rin ang pangalan niya sa titulo. Nakaupo ako sa sofa. Napatingin ako sa sulok ng kisame sa ibabaw ng TV rack. Nakatago sa pagitan ng mga artificial na bulaklak. May isang super maliit na hidden CCTV camera na palihim kong ipinakabit 2 buwan na ang nakakaraan. Dati kasi, madalas akong mawalan ng mga mamahaling makeup, imported na pabango, at minsan ay ilang libong piso mula sa drawer ng aking vanity table. Tuwing dumadalaw at nakikitulog si Rika, madalas mawala ang mga gamit ko. Dahil ayaw kong magsimula ng away ng walang ebidensya, palihim akong tumawag ng technician
para ikabit ito na direktang nakalink sa phone at personal laptop ko. Walang kaalam-alam si Benjo sa presensya nito. Binuksan ko ang laptop ko at in-access ang camera management software. Sabi ng kutob ko, kailangan kong suriin ang recording nitong mga nakaraang araw. Ini-fast forward ko ang timeline. Napako ang mga mata ko sa screen. Biglang tumigil ang video sa recording noong nakaraang 2 araw. Bandang 3:15 ng madaling araw. Dahan-dahang bumukas ang main door ng kondo. Pumasok si Rika ng patago-tago. Sinamantalan niyang tulog na tulog kaming mag-asawa. Alam na niya ang passcode ng digital door lock dahil sa mga nauna niyang pagbisita. Ang malamlam na ilaw mula sa nightlight ay sapat na para makita ang bawat galaw niya. Hindi pumunta si Rika sa sala o sa kusina, kundi dumiretso siya sa maliit na wooden cabinet sa sulok kung saan ko itinatago ang mga importanteng dokumento tulad ng birth certificate at mga ID. Noong 1 linggo, lumuwas si Mama Rosa papuntang Maynila para magpatingin sa doktor at nakitulog ng ilang araw. Ipinatago niya sa drawer na iyon ang kanyang bag na naglalaman ng mga personal na dokumento, pati na ang kanyang senior citizen ID at ang bagong gawang ATM card dahil baka raw mawala kung dadalhin-dalhin niya. Sa screen ng laptop, maingat na binuksan ni Rika ang drawer, gumamit pa ng flashlight ng phone niya para may hanapin. Makalipas ang ilang segundo, nilabas niya ang ID at ATM card ng kanyang ina at mabilis na isinilid sa bulsa ng kanyang jacket, saka marahang isinara ang drawer. Lumabas si Rika at maingat na isinara ang pinto na parang walang nangyari. Nang makita ko ang napakalinaw na video na iyon, tumayo ang mga balahibo ko sa buong katawan. Ang lahat ng hiwa-hiwalay na piraso ng puzzle ay biglang nabuo bilang isang malinaw at nakakadiring larawan. Ninakaw ni Rika ang ATM card ng nanay niya. Pero para makapag-withdraw ng ganoon kalaking halaga, siguradong may kasabwat siya o kaya'y alam na niya ang PIN. At pagkatapos, gagawa sila ng drama na nawawala ang pera para pilitin akong akuin ang utang upang matakpan ang pagnanakaw na ginawa mismo ng miyembro ng sarili nilang pamilya. Ang malupit na katotohanan iyon ay nagpangiti sa akin ng mapakla. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, tumawag ako kay Sir Arturo para humingi ng half-day leave dahil sa emergency sa pamilya. Agad namang pumayag ang maunawain kong boss. Nagsuot ako ng formal na damit pang opisina, dinala lahat ng valid IDs ko, at nagmaneho papunta sa sangay ng bangko sa Ayala Avenue. Ito ang branch kung saan sinamahan ko si Mama Rosa para magbukas ng account 6 na buwan na ang nakakaraan. Pinasamahan niya ako noon dahil hindi niya gaanong naiintindihan ang komplikadong proseso sa bangko. Ang ginawa ko lang ay tulungan siyang punan ang mga form. Pagkatapos noon, siya mismo ang pumirma at naglagay ng thumb mark sa harap ng bank teller. Sa bangko, humiling akong makausap ang head ng customer service. Sa isang magalang ngunit formal na paraan, tulad ng isang financial professional, ipinaliwanag ko na may potensyal na legal na kaso na may kinalaman sa account ni Ganeng, Rosa. Hiniling ko sa bangko na i-extract at i-save ang CCTV footage noong araw ng pagbubukas ng account at humingi ako ng kopya ng certification na ang pirma ko ay nagsilbi lamang bilang assisting party na tumulong magsulat at hindi bilang beneficiary o authorized signatory sa account na iyon. Pagkatapos suriin ang mga dokumento ng maigi, kinumpirma ng staff ng bangko na valid ang aking request at sumang-ayon na ibigay ang nasabing certification. Bitbit ang papel na may official dry seal ng bangko, nakahinga ako ng maluwag. Ang unang butas sa batas na gusto nilang gamitin para sirain ako ay matagumpay ko nang nasarhan. Lumabas ako ng bangko, nagpaplanong humanap ng tahimik na coffee shop para pag-isipan ang susunod kong hakbang. Habang dumadaan sa hilera ng mga high-end commercial spaces sa Greenbelt, hindi sinasadyang nahagip ng aking mga mata ang isang nakakagulat na eksena. Mula sa salamin ng opisina ng isang luxury real estate agent, nakita ko si Rika ang aking hipag na laging nagrereklamong mahirap na nagtatrabaho lang bilang sales lady ng makeup na may kakarampot na sweldo ngayon ay nakaupo ng nakadekwatro sa isang mamahaling leather sofa. Tumatawa siya ng malakas habang nakikipag-usap sa isang ahenteng nakasuit na nagpapakita ng catalog ng mga luxury condominium projects. Ang pinaka nakakakuha ng atensyon ay ang designer bag na maayos na nakapatong sa tabi niya. Kahit hindi ako eksperto sa mga luxury brands, kilala ko ang kumikinang na logo na iyon mula sa isang sikat na brand na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 250,000 pesos. Ang isang tulad ni Rika, na sa loob ng 1 taon ay hindi man lang makabili ng maayos na damit, saan siya kukuha ng pera
para bumili ng luxury bag at tumingin-tingin ng mamahaling kondo. Masyadong malinaw ang sagot. Ang pera ng biyenan ko, ngayon alam ko na kung nasaan. Nanatili akong nakatayo sa sidewalk. Ang mga mata ko ay nakatitig diretso kay Rika mula sa labas ng salamin. Tila nakaramdam na may nakatingin sa kanya. Lumingon si Rika at nagtama ang aming mga paningin. Imbes na matakot o magtago gaya ng inaasahan ko, napakakalmado pa ni Rika. May ibinulong siya sa ahente, tapos ay maangas na kinuha ang bago niyang bag at lumabas. Naglakad si Rika papalapit sa akin. Isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tinaas niya ang kanyang baba, ang tono ay puno ng hamon na mahirap paniwalaan. Aba, anong pagkakataon ate? Naghahanap ka rin ba ng property? Sabi ni Rika habang sadyang hinahagod ang malambot na leather ng kanyang mamahaling bag. Sinisiguradong nakikita ko ito. Nanatili akong blanko ang ekspresyon, hindi sumagot, hinihintay kung anong drama na naman ang ipapalabas niya. Nang makitang hindi ako nag-react, hinila ni Rika ang kamay ko papunta sa isang tagong sulok sa gilid ng coffee shop. Doon lang niya hinubad ang maskara ng kanyang kaplastikan. Lumapit siya at bumulong gamit ang mapanlinlang na boses. Ate Andrea, sa talino mong yan, sigurado akong naiintindihan mo na ang sitwasyon ngayon. Mas mabuting tanggapin mo na lang ang 1.5 milyong utang na yon. Isipin mo na lang na ibinigay mo yung pera sa mga magulang mo. Pero kapalit niyan, mapapanatili mo ang imahe ng isang masayang pamilya. Si Kuya Benjo, napaka-sensitive niyang tao. Basta umamin ka na sa kasalanan, sigurado akong papatawarin ka niya at hindi ka niya hihiwalayan. Yung kondo na tinitirhan niyo ngayon, may ambag din doon si Kuya. Pag-isipan mong mabuti, ate. Gusto mo bang mawala ng trabaho bilang chief accountant? Mawala ng asawa, tapos pulutin ka sa kangkungan? O tanggapin na lang ang kaunting sakripisyo para mapanatiling buo ang pamilya nyo? Bawat salita ni Rika ay tumusok sa tainga ko, parang lason na karayom. Ngayon naintindihan ko na ang plano nila ay hindi lang para humanap ng fall guy para sa pagnanakaw at maluhong pamumuhay ni Rika. Sobrang laki ng kasakiman nila kaya gusto nilang gamitin ang peking utang na ito bilang psychological blackmail para ma-corner ako. Piliting isuko ang mga naipundar ko at baka agawin pa ang kondo na binili ko ng sarili kong pawis. Akala nila ay isa akong mahinang babae na takot sa chismis at yuyuko para lang protektahan ang imahe ng happy family. Tinitigan ko ng malalim ang mga sakim na mata ng babaeng nasa harapan ko. Nakaramdam ako ng pait hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga pagpapahalaga sa pamilya na walang awa nilang tinatapakan. Gumuhit ang isang tipid ng ngiti sa labi ko. Ngunit ang mga mata ko ay kasing talim ng kutsilyo. Akala mo ba kaya mo akong takutin? Ang hindi sayo, kahit pilitin mong lunukin, balang araw isusuka mo rin yan kasama ng dugo mo. I-enjoy mo na yung bagong bag mo, dahil malapit na ring maubos ang maliligaya mong araw. Pagkasabi nito, iwinaksi ko ang kamay ni Rika at tumalikod papunta sa parking lot. Iniwan siyang nakatunganga sa gitna ng mataong kalsada. Sa loob ng isip ko, isang malinaw at matalim na plano ng pagganti ang nagsimulang mabuo. Hindi ko lang poprotektahan ang sarili ko, kundi tuturuan ko rin sila ng matinding leksyon tungkol sa batas at karma. Kinaumagahan, sinalubong ako ng Metro Manila ng makapal na usok at matinding traffic sa EDSA. Gumagapang ang sasakyan ko sa dagat ng mga sasakyan. Puno pa rin ang isip ko sa walang hiyang itsura ng hipag ko kahapon. Kahit handa na akong harapin ang maruming laro ng pamilya ni Benjo, hindi ko inasahan na ganito kabilis at kalupit ang atake nila. Pagpasok ko pa lang sa lobby ng kumpanya kung saan 7 taon na akong chief accountant, naramdaman ko na agad ang kakaibang atmosfera. Kadalasan, masayang bumabati ang mga receptionist at staff ng sales department mula sa malayo. Ngayon, kakaiba ang tingin nila sa akin. Tapos ay mabilis na iiwas o yuyuko. May mga bulong-bulungan sa may coffee machine. Pero tuwing lalapit ako, bigla silang tatahimik. Dahil sanay akong magtrabaho sa mga sensitibong numero, alam ng instinct ko na may masamang nangyari. Kalalapag ko pa lang ng bag sa desk ko, hindi pa man lang nabubuksan ang computer, nilapitan na ako ni Miss Susan, ang head ng HR. Seryoso ang mukha niya, mahina at may simpatya ang boses niya. Sabi niya, hinihintay raw ako ni Sir Arturo sa opisina nito at pinapapunta ako kaagad. Tumango ako, inayos ang aking damit at naglakad. Ang distansya mula sa accounting department hanggang sa opisina ng boss sa itaas ay ilang hakbang lang. Ngunit ngayon ay tila sobrang layo. Kumatok ako at pumasok.
Nakita ko si Sir Arturo na nakaupo at malalim ang iniisip. Sa likod ng malaki niyang mahogany table, hawak ang isang bungkos ng mga printed documents. Isang matalino at veteranong tao si Sir Arturo. Lalo niyang pinahahalagahan ang kakayahan at integridad ko. Pagpasok ko, bumuntong hininga siya. Itinulak ang mga papel papalapit sa akin at sumenyas. Upo ka, Andrea. Matagal na kitang kasama. Simula noong naghihirap pa ang kumpanyang ito. Kilala ko ang pagkatao mo. Pero ngayong umaga, lahat ng inbox ng Board of Directors at lahat ng department heads ay nakatanggap ng anonymous email. Napakabigat ng nilalaman at direktang sinisiraan ang karakter at moralidad mo. Basahin mo at ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari. Kinuha ko ang mga papel. Agad napako ang mga mata ko sa mga linyang tinipe na puno ng poot. Gumamit ang sender ng peking email address, pero sa estilo ng pananalita at pagpili ng salita, hindi ako pwedeng magkamali. Si Benjo ito. Tinatawag ako ng sulat na ipokrita sa labas daw ay modelong chief accountant, pero sa loob ay isang walang hiyang manugang. Pinagbintangan ako ng anonymous sender na sinasaktan ko raw emotionally ang matanda kong biyenan at ginamit ko ang tiwala niya para lustayin ang 1.5 milyong piso na pera niya. Inudyukan pa ng sulat ang board na i-review ang posisyon ko dahil ang taong kayang magnakaw sa sariling biyenan ay balang araw magnanakaw rin sa kumpanya. Habang binabasa ko ang bawat linyang isinulat ng sarili kong asawa na layuning sirain ang kabuhayan ko, parang tinutusok ng libu-libong karayom ang puso ko. Umaapaw ang galit ko hanggang sa lalamunan. Pero pinilit kong lunukin iyon. Huminga ako ng malalim, tinaas ang ulo ko, at tinitigan sa mata si Sir Arturo. Sir, lahat ng nakasulat dito ay kasinungalingan at paninirang puri. Ito ay panloob na issue ng pamilya ng asawa ko. Pinipilit nila akong akuin ng isang peking utang para pagtakpan ang krimeng ginawa ng sarili nilang kadugo. Alam ko po na ang pagiging chief accountant ay nangangailangan ng absolute transparency, kaya inihanda ko na po ang lahat para patunayan na inosente ako. Kasabay nito, binuksan ko ang folder ko at inilabas ang certification na may official dry seal mula sa bangko na nakuha ko palang kahapon. Maayos ko itong inilapag sa harap ni Sir Arturo. Ipinaliwanag ko ng malinaw na sinamahan ko lang ang biyenan ko na magbukas ng account at wala akong anumang autoridad sa pera na iyon. Pagkatapos, ipinakita ko ang kopya ng sarili kong bank statement sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Pinapatunayan na walang anumang kahina-hinalang transaksyon na nagkakahalagang 1.5 milyon na pumasok sa account ko. Kinuha ni Sir Arturo ang bank certification at sinuring mabuti. Ang tensyonadong mukha niya ay dahan-dahang na-relax. Tumango-tango siya at ibinaba ang dokumento sa mesa. Sinabi niya na naniniwala siya sa mga legal na ebidensyang ipinakita ko, ngunit ang insidenteng ito ay kumalat na ng husto sa kumpanya at nakaapekto sa morale ng ibang empleyado. Ang tsismis na ang isang finance officer ng kumpanya ay sangkot sa pandaraya ay isang napakalaking tabu. Naiintindihan ko po ang punto ninyo. Sagot ko ng mahinahon. Iginigiit na aayusin ko ang isyung ito ng personal sa pamamagitan ng legal na proseso. Nangako akong hindi ko hahayaang sirain ng personal kong problema ang reputasyon ng kumpanya. Nagtapos ang pag-uusap sa isang tango ng pag-unawa mula sa boss ko. Pero alam ko, nagsisimula palang manalasa ang bagyo sa labas. Kahit nakita na niya ang mga ebidensya ko, bilang pinuno ng kumpanya, kailangan pa rin ni Sir Arturo na gumawa ng mga hakbang batay sa risk management protocol. Pinakiusapan niya akong manatili ng ilang minuto para sabihin ang temporary decision. Habang nireresolba ko ang legal na laban sa pamilya ng asawa ko at nililinis ang pangalan ko, pansamantalang isususpinde ng kumpanya ang autoridad ko na mag-approve ng malalaking disbursements. Ibig sabihin, tuloy ang trabaho ko bilang chief accountant, buo ang sweldo ko. Subalit, bawat bank transfer o payment order ay kakailanganin ng karagdagang pirma mula sa Deputy Finance Director. Ide-deactivate din pansamantala ang digital signature ko para sa mga transfers. Buong puso kong naunawaan at tinanggap ang desisyong ito nang walang reklamo. Kung ako ang nasa posisyon ni Sir Arturo, ganoon din ang gagawin ko para protektahan ang kumpanya. Isinuko ko ang digital token sa Finance Department at bumalik sa desk ko sa accounting room. Pagkapasok ko sa glass door, alam kong nakatingin sa akin ang lahat. Ang opisina na laging maingay dahil sa pag-type sa keyboard at tunog ng printer ay sobrang tahimik. Ilang junior staff na nagbubulungan kanina ay nagkanya-kanya bigla, nagpanggap na busy sa mga dokumento.
Alam ko kung ano ang nasa isip nila. Kumalat na ang anonymous email sa buong department. Konti lang ang nakisimpatiya, marami ang tsismosa at mapanghusga. May ilan pa nga na laging naiinggit sa posisyon ko, ang siguradong masaya ngayon na hinihintay akong bumagsak. Ang panghuhusga ng mga tao ay laging nagiging pinakanakamamatay na hindi nakikitang sandata. Kung magpapakita ako ng kahinaan, lungkot, o iiyak para ipagtanggol ang sarili ko ngayon, mas lalo silang maniniwala na totoo ang paratang. Kalmado kong hinila ang silya ko, naupo, at binuksan ang computer, nagtrabaho na parang walang nangyari. Makalipas ang 1 oras, nang kumpleto na ang lahat ng staff sa kwarto, tumayo ako. Kumatok ako gamit ang ballpen sa glass table para kunin ang atensyon nila. Nagulat ang lahat at napatingin sa akin. Puno ng pag-uusisa at pagdududa ang kanilang mga mata. Tumikhim ako at ginamit ang pinakamalinaw at pinakamatatag kong boses. Hindi ako nagsasalita bilang boss nila, kundi bilang isang babaeng ipinagtatanggol ang kanyang dignidad. Guys, excuse me, attention muna saglit. Sigurado akong nabasa na ng lahat dito ang anonymous email na kumalat kaninang umaga. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip o sinasabi ninyo sa likod ko. Gusto ko lang linawin ang isang bagay. Akong si Andrea Makalintal ay hindi kumuha ng kahit isang kusing mula sa pamilya ng asawa ko. Ang buong nilalaman ng email na iyon ay isang malisyosong paninirang puri para sirain ang pangalan ko. Huminto ako sandali, tinitigan ang bawat tao sa kwarto. Ang taong nasa tama, hindi matatakot. 7 taon na akong nagtatrabaho rito. Kilala niyo kung anong klaseng tao ako. Kayo na ang humusga. Nai-report ko na ang buong insidenteng ito sa Board of Directors at naibigay ko na lahat ng ebidensya. Sa ngayon, gumagawa na ako ng legal na hakbang kasama ang abogado ko. Kung sino man ang magpapakalat ng tsismis, maninira, o makikisali sa paglapastangan sa dignidad ng ibang tao ay haharap sa batas sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Tuloy ang trabaho sa accounting department natin. Gawin ninyo ang mga task nyo. Huwag ninyong hayaang makaapekto ang basurang issue mula sa labas sa target natin para sa month-end report. Pagkasabi noon, umupo ako at bumalik sa pag-type. Tahimik ang buong opisina. Walang naglakas loob na magsalita. Mukhang nakahinga ng maluwag ang ilan. Hindi na mapagduda ang mga tingin nila. Ang pagiging prangka at walang kompromiso ko ay matagumpay na nagpatahimik sa mga tsismis. Alam kong hindi ko mapapatahimik ang buong mundo, pero kaya kong gamitin ang pagiging transparent para sirain ang pagdududa nila. Maling-mali ang kalkulasyon ng mga taong gustong gamitin ang public pressure para sirain ako. Isa akong accountant. Nagtatrabaho ako base sa numero at ebidensya, hindi sa mga paratang na walang basehan. Kinagabihan, pagbalik ko sa kondo, parang binugbog ang buong katawan ko matapos ang maghapong pakikipaglaban sa mga mapanghusgang tingin. Kakatapos ko lang kumain ng instant noodles nang biglang mag-vibrate ng malakas ang phone ko dahil sa sunod-sunod na notifications. Kinuha ko ito at nakita ang 12-dosenang bagong mensahe mula sa WhatsApp group na pinangalan ng Pamilyang Makalintal. Ito ang group chat ng buong angkan ng asawa ko. Binuksan ko ang group at sumambulat sa akin ang serye ng mga voice messages mula sa account ni Mama Rosa. Mukhang sinisimulan na ng pamilya ng asawa ko ang susunod na hakbang sa plano nilang sirain ang reputasyon ko. Pinlay ko ang unang voice message. Ang boses ni Mama Rosa ay paos, sinabayan ng nakakadurog pusong pag-iyak. Tila ba pinagdadaanan niya ang pinakamatinding pagdurusa. Mga tito, tita, mga pinsan, maawa po kayo sa matandang tulad ko. Buong buhay kong pinagpawisan ang pagpapalaki sa mga anak ko. Ibinenta ko ang lupang mana ko sa probinsya at nakakuha ng 1.5 milyon. Ang plano ko sana ay itabi para sa pagtanda ko, para hindi ako pabigat sa mga anak at apo ko. Pero itong si Andrea, ang manugang ko, nabulag noong makita ang pera. Sinamantala niya ang pagiging ulyanin ko. Niloko niya ako. Kinuha ang mga dokumento ko at inubos ang pera ko para magpagawa ng bahay ng mga magulang niya. Ngayon nagmamaang-maangan siya at nakuha pa akong bulyawan. Akong matanda, mas mabuti pang mamatay na lang. Sumunod ang pangalawa at pangatlong voice message na may parehong kwento. Pag-iyak ng isang inosenteng matandang probinsyana na inaapi ng kanyang tusong manugang na taga-siyudad. Ang mga mapanirang salita ay napakadulas na lumabas sa bibig ni Mama Rosa nang walang kahit anong utal. Pagkatapos ng mga voice messages na iyon, sumabog ang WhatsApp group. Dose-dosenang mensahe mula sa mga kamag-anak ang naglabasan.
Isang tita mula sa probinsya ang sumulat. Diyos ko, accountant pa naman ang manugang mo, tapos ganyan ang ugali. Rosa, dapat magpa-blotter ka sa pulis. Ipakulong mo yan. Sumigunda naman ang isang tito. Nasaan si Benjo? Bakit niya hinahayaang tapakan ng asawa niya ang ulo ng nanay niya? Palayasin niyo yan sa bahay. Ilang mga pinsan pa ang nakisali at nagbitaw ng mas malulutong na pangiinsulto. Habang binabasa ko ang bawat mensaheng umaalipusta sa akin, ni isang patak ng luha ay walang tumulo. Masyadong mahalaga ang luha ko para sa mga taong nag-aartista na ito. Kalmado kong binuksan ang screen recorder sa phone ko, maingat na nai-save ang buong conversation history, pati na ang mga audio files mula kay Mama Rosa at ang mga mapanirang komento ng mga kamag-anak. Nang ma-save ko na lahat ng ebidensya, nag-type ako ng isang maikling mensahe. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Hindi ko ipinagtanggol ang sarili ko o nakipagtalo sa kanila isa-isa. Alam ko ang psychology ng mob. Kapag mas nagpapaliwanag ako, mas aatakihin nila ako. Maingat kong pinili ang bawat salita, tinitiyak na malamig pakinggan ang mensahe at may matinding bigat pagdating sa batas. Ipinadala ko ang mensahe sa group. Sa lahat ng mga nakatatanda at kamag-anak, ang lahat ng ibinibintang ng biyenan ko tungkol sa 1.5 milyon ay lubos na hindi totoo at isang seryosong paninirang puri. Ang lahat ng ebidensya tungkol sa daloy ng pera at kung sino talaga ang may hawak ng pera ay nasa pangangalaga ko na. Sa ngayon, ipinasa ko na ang isyung ito sa aking abogado. Na-document ko na rin ang lahat ng mapanirang mensahe sa group na ito. Pakiusap lang po na mag-ingat kayo sa mga binibitawan ninyong salita para maiwasan ninyong makasuhan ng cyber libel sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Kung mayroon pang magpapakalat ng chismis, idedemanda ko ang taong iyon kasama ang utak sa likod nito. Maraming salamat. Pagkapindot ng send, agad kong pinili ang option na mag-leave sa group. Ang mensahe ko ay bumagsak na parang bloke ng yelo sa gitna ng naglalagablab na apoy. Wala akong pakialam kung ano ang magiging reaksyon nila pagkabasa noon. Pinatay ko ang phone ko, pumasok sa banyo, at naghilamos ng malamig na tubig. Ubus na ang pasensya ko. Gusto nilang paglaruan ang opinyon ng publiko. Pwes, gagamitin ko ang batas para patahimikin sila. Ang labang ito, kailangan kong manalo. 11:00 na ng gabi nang bumukas ang pinto ng kondo. Pumasok si Benjo na amoy ang alak. Namumula ang mukha niya. Nag-aapoy sa galit ang mga mata. Mukhang hindi umubra ang plano niyang ipahiya ako sa opisina at sa social media, kaya naubos na ang natitira niyang pasensya. Sumuray-suray siyang naglakad palapit sa akin na nakaupo sa dining table. Walang sabi-sabi. Naglabas siya ng isang pirasong papel mula sa bulsa niya at pabagsak na inilapag sa mesa. Pirmahan mo yan. Huwag ka nang magmalinis. Sobra mo nang ipinahiya ang pamilya ko. Bulyaw ni Benjo. Paos ang boses niya dahil sa alak. Sinulyapan ko ang papel. Sa itaas ay nakasulat sa malalaking letra, Petition for annulment at paghahati ng ari-arian. Dahil wala pa kaming anak, napakadetalyado ng pagkahati-hati ng mga assets, kinuha ko ang papel at binasa itong mabuti. Ayon sa isinulat ni Benjo, dinedemand niya na isuko ko ang buong pagmamay-ari ng kondo na ito sa kanya. Hindi lang yon. Sa seksyon ng utang ng mag-asawa, isinulat niya na mayroon kaming utang na 1.5 milyon kay Mama Rosa. At pagkatapos maghiwalay, kailangan kong akuin ang buong utang na iyon ng mag-isa. Napahalakhak ako ng malakas. Tawang puno ng ironiya sa kawalang hiyaan ng lalaking tinawag kong asawa. Ang kondo na ito noong binili ko ay nasa 12 milyon pesos. Ang mga magulang ko, sa awa nila na nangungupahan ako noon, ay isinangla ang sakahan nila sa probinsya para mabigyan ako ng 5 milyon. Nagtrabaho ako araw at gabi, umutang sa bangko para pambayad sa monthly amortization. Si Benjo noon ay isang simpleng office worker lang na sapat lang ang sweldo, nag-ambag lang siya ng 250,000 pesos mula sa ipon niya. Pero, para maprotektahan ang ego niya, inilagay ko pa rin ang pangalan niya sa titulo. Ngayon, gusto niya akong palayasin sa bahay na pinaghirapan ko, habang pinapasan sa akin ang pekeng utang na ginawa ng ina at kapatid niya. Akala mo ba tanga ako, Benjo? Ibinaba ko ang papel sa mesa. Ang mga mata ko ay kasing galim ng patalim habang nakatitig sa kanya. Karapatan mo bang angkinin ang bahay na to? At yung 1.5 milyong utang? Bakit hindi mo tanungin yung paborito mong kapatid kung saan niya inubos yung pera para bumili ng mamahaling bag? Nang marinig niyang binanggit ko ang pangalan ni Rika, natigilan si Benjo.
Isang bakas ng pagkalito ang dumaan sa mga mata niya, pero mabilis siyang naging agresibo ulit at sinubukan akong hawakan sa pulso. Huwag kang sinungaling. Sabi ng nanay ko ikaw ang kumuha. Ibig sabihin ikaw talaga kumuha. Ayaw mo man pumirma? Pipirma ka. Kung hindi, bukas na bukas papupuntahin ko rito ang nanay at kapatid ko para ipakap lahat ng gamit mo at itapon ka sa kalsada. Nakapangalan din sa akin ang bahay na to. May karapatan akong magdesisyon kung sino ang pwedeng tumira rito. Padabog kong tinabig ang kamay niya at tumayo. Ang lakas ng paglaban ko ay napaatras sa kanya ng isang hakbang. Sige, tawagin mo sila dito kung matapang ka. Sigaw ko. Tapos kinuha ko ang phone sa mesa. Direktang tinawagan ko ang head ng condo property management na laging mabait sa akin dahil hindi ako pumapalya sa pagbabayad ng dues. Ilang beses nagring bago sinagot. Naka-loudspeaker ang phone para marinig ng malinaw ni Benjo ang bawat salita. Good evening, sir. Ako po si Andrea ng Unit 1205. Nire-request ko po sa management na i-deactivate agad sa system ang biometrics at elevator access card na nakapangalan kay Jenny, Rosa, at Rika. Simula bukas, inuutusan ko po ang security guard sa lobby na huwag silang papasukin sa floor ko. Kung may mangyaring insidente o mawalan ng gamit dahil pinapasok ng management ang mga taong yon, idedemanda ko ang building admin. Sa kabilang linya, agad kinumpirma ng management ang request ko. Ibinaba ko ang tawag at pabagsak na inilapag ang phone sa mesa. Natigilan si Benjo, namumutla ang mukha. Hindi niya inaasahan na aaksyon ako ng ganun kabilis at katatag. Narinig mo yon? Itinuro ko ang pinto. Simula ngayon, wag nang umasa ang pamilya mo na makakatuntong pa sila sa bahay na to. At itong basurang annulment paper na to, iuwi mo at ikaw ang pumirma. Ako ang magfa-file ng hiwalayan at hihilingin ko sa korte na hatiin ang assets base sa naging ambag nating dalawa. Ngayon, matulog ka sa guest room. Wag mo akong piliting tumawag ng security para palayasin ka. Ibinuka ni Benjo ang bibig niya para magmura. Pero nang makita ang walang atrasan kong tingin, umatras siya. Sa sobrang galit, sinuntok niya ang pader, tapos ay naglakad ng bagsak ang balikat papuntang guest room at pabagsak na isinara ang pinto. Naiwan akong nakatayo sa sala, humihinga ng malalim para pakalmahin ang mabilis na kabog ng dibdib ko. Nagtagumpay ang unang counter-attack ko, pero alam kong hindi sila susuko ng ganoon kadali. Kinabukasan, makulimlim ang langit sa probinsya, mababa ang mga abong ulap, isang senyales na paparating na ang bagyo. Nang umagang iyon, kakatimpla ko pa lang ng kape sa opisina, nakatanggap ako ng tawag mula kay Aling Nena, kapitbahay ng mga magulang ko sa Cavite. Ang boses niya sa telepono ay puno ng panik na may kasamang ingay sa background. Andrea, anak, umuwi ka agad. Yung mga pamilya ng asawa mo, nandito sa sari-sari store ng nanay mo, gumagawa ng eskandalo. Nagsisigaw sila. Pinaghahagis ang mga paninda. Ang nanay mo, iyak ng iyak dito. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Nahulog ang kutsara sa kamay ko papunta sa glass table at nabasag. Agad kong dinampot ang bag ko. Nagpaalam kay Sir Arturo. At tumakbo sa basement para kunin ang kotse. Ang mga magulang ko ay kilala sa buong buhay nila bilang mababait at tapat na tao. Nagbukas sila ng maliit na sari-sari store para may pagkakitaan. Para sa kanila, ang dignidad at malinis na pangalan sa harap ng mga kapitbahay ay ang lahat-lahat. Ngayong ipinapahiya sila ng ganito ng pamilya ng asawa ko, siguradong wasak na wasak ang nanay ko. Diniinan ko ang apak sa silinyador habang nasa expressway. Parang nag-aapoy ang puso ko. Makalipas ang halos 40 minuto, biglang huminto ang kotse ko sa harap ng tindahan ng mga magulang ko. May kumpul na ng mga tao. Mula sa mga awang ng mga tao, nakita ko ang eksenang nagpakulo ng dugo ko. Si Rika, ang hipag ko, kasama ang dalawang tita mula sa side ng asawa ko, ay nakatayo nang nakapamaywang sa gitna ng tindahan. Sa sahig, ang mga gulay, instant noodles, at biskwit ay nagkalat at nadurog dahil sa pagtapak. May hawak na maliit na megaphone si Rika. Itinutok ito sa mukha ng nanay ko na nakasalampak sa sahig. Mga kapitbahay, tingnan nyo! Ang bahay na, tunagpalaki ng anak na magnanakaw, naninakaw ang retirement money ng biyenan niya. 1.5 milyon. Pera galing sa benta ng lupa ng nanay ko. Dinala niya dito para magpagawa ng bahay. Pamilya ng mga manloloko, ibalik niyo ang pera namin. Sigaw ni Rika, tumatalsik pa ang laway. Ang nanay ko,
na may mukhang puno ng pagdurusa at basang-basa ng luha, ay hawak ang dibdib niya habang nauutal. Wawala pong ninakaw na pera ang pamilya namin. Parang awa niyo na, huwag kayong manira. Umalis ang tatay ko kaninang umaga kaya naiwang mag-isa ang nanay ko para harapin sila. Nagbubulungan ang mga kapitbahay. May naaawa, may nagdududa. Nakipagsiksikan ako sa mga tao at pumasok. Nang makita akong dumating, mas lalong umeksena si Rika. Ayan na, nandito na ang walang hiyang manugang. Gusto mong pagtakpan ang ginawa ng nanay mo? Hindi ko siya pinansin. Nilapitan ko ang nanay ko at dahan-dahan siyang tinayong maingat, pinagpaga ng alikabok sa damit niya. Tiningnan ko siya sa mata at sinabi ng matatag, "Nay, wag po kayong umiyak. Ang taong malinis ang konsensya, hindi dapat matakot. Hayaan niyo silang magngaw-ngaw." Maya-maya lang, ipapatawag na sila ng pulisya dahil sa paninira ng gamit at public scandal. Pagkatapos ay itinuro ko ang sulok ng bubong sa unahan ng tindahan. Doon, may isang high-definition CCTV camera na kakapakabit ko lang last month at nire-record nito ang lahat. Kumukurap-kurap ang pulang ilaw nito. Humarap ako at tiningnan ng masama ang tatlong babae na ngayon ay natigilan. Kasing lamig ng yelo ang boses ko. Rika, sige, ituloy mo ang pagsasalita mo. Lakasan mo pa. Gamitin mo yung megaphone mo. Nire-record ng camera ang lahat ng sobrang linaw. Magkano ang halaga ng mga nasira ninyo? Paano ninyo ipinahiya ang nanay ko sa publiko? Lahat ng ebidensyang ito, ididiretso ko sa Cavite Police Station. Ayon sa Revised Penal Code, ang ginagawa ninyong malicious mischief, slander, at unjust vexation ay sapat na para maikulong kayo. At tungkol sa 1.5 milyon na yon, subukan mong hawakan yung mamahaling bag mo at mag-isip kang mabuti. Nang marinig ang salitang pulis at kulungan, dagdag pa ang pagturo ko sa kamera, ang maangas na mukha ni Rika ay biglang namutla. Nagpanik din ang dalawang tita at nagkatinginan. Matapang lang sila kapag nang aapi ng mahinang matanda. Nang harapin na sa mga totoong legal na ebidensya, agad silang natakot. Nagmamadaling pinatay ni Rika ang megaphone. Nagbitiw ng ilang mahihinang palusot, saka hinila ang dalawang tita at mabilis na tumakas mula sa mga tao. Niyakap ko ang nanay ko na nanginginig pa rin. Ang mga kapitbahay na sa wakas ay naintindihan ng sitwasyon ay nagsimulang magsiuwian. May iilang naiwan para tulungan akong linisin ang mga nagkalat na paninda. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Tila nililinis nito ang dumi sa harap ng tindahan. Katulad ng katotohanan at hustisya na malapit ng maglinis sa putik ng paninirang puri na ibinato nila sa akin. Ubus na ang pasensya ko. Ngayong araw, babaligtarin ko ang sitwasyon. Matapos linisin ang kalat sa tindahan at pakalmahin ang nanay ko, agad akong bumalik sa Metro Manila. Ang susunod kong destinasyon ay isang law office sa Ortigas CBD. Ang taong gusto kong makita ay si attorney Anton. Classmate ko noong college na ngayon ay sikat ng abogado na eksperto sa civil at family law. Pumasok ako sa opisina ni Anton bitbit ang isang flash drive na naglalaman ng lahat ng data at recordings, pati na ang isang makapal na folder. Ipinagtimpla ako ni Anton ng mainit na kape. Bakas sa mata niya ang simpatiya nang makita ang pagod kong hitsura. Naupo ako sa sofa, huminga ng malalim para kumalma, tapos ay sinimulang ikwento ang lahat mula simula hanggang dulo. Mula sa pekeng promissory note na 1.5 milyon, ang video ni Rika na nagnanakaw ng ID at ATM, ang insidente sa opisina, hanggang sa nakakahiyang eksena na ginawa nila kaninang umaga. Matiyagang nakinig si Anton, paminsan-minsan ay nagsusulat ng mga importanteng detalye. Matapos mapanood ang video mula sa hidden camera, napailing si Anton. Hindi siya makapaniwala sa kalupitan ng pamilya ng asawa ko. Ngunit, ang lahat ng ebidensyang iyon ay hindi pa sapat para makontento ako. Maingat kong binuksan ang bag ko at inilabas ang isang plastic envelope. Inilapag ko ito sa mesa at itinulak palapit kay Anton. Ito ang alas na itinago ko ng mabuti sa loob ng 3 taon. Isang lihim na marahil ay nakalimutan na o inakalang nawala na ni Mama Rosa at Benjo. Binuksan ni Anton ang envelope at inilabas ang isang pahina ng notarized promissory note. Binasa niya ito at napataas ang kilay niya sa gulat. "Tingnan mo yan, Anton." Kalmado kong sabi. Bago pa ibenta ang lupang iyon, naisangla noon ni Mama Rosa ang titulo ng lupa sa isang nagpapautang ng 5,006
para may puhunan si Rika na sumali sa isang networking scam. Pumalpak ang negosyo, nabaon sa utang si Rika, at pinagbantaan ng nagpapautang na hihilahin ang lupa. Noon, pumunta si Mama Rosa sa bahay ko. Umiiyak na nagmamakaawa na tulungan ko siya. Walang magawa si Benjo. Dahil naawa ako na baka mawala ang lupa ng biyenan ko, kumuha ako sa sarili kong ipon at binigyan ko siya ng 350,000 pesos para tubusin ang titulo. Huminto ako sandali. Malinaw na bumalik ang alaala mula 3 taon na ang nakakaraan. Dahil pinaghirapan ko ang perang yon, pinakiusapan ko siyang gumawa ng formal na utang sa notaryo publiko. Noong araw na yon, sumumpa si Mama Rosa na ibabalik niya ang pera ko pati ang interes oras na mabenta ang lupa. Pero simula nang matanggap niya ang 1.5 milyong piso na yon, ni minsan hindi niya binanggit ang lumang utang niya. Hindi lang siya sumira sa usapan, nakipagsabuatan pa siya sa anak niya para siraan ako. Mahinang tinapik ni Anton ang mesa, bilib sa pagiging maingat ko. Kinumpirma niya na sa pamamagitan ng notarized document na ito, talagang babaligtad ang sitwasyon. Sa mata ng batas, si Mama Rosa talaga ang may utang sa akin. Binigyan ako ni Anton ng instructions kung paano magsasampa ng civil case para sa collection of sum of money at inihanda ang petition para sa mga autoridad na i-freeze ang bank accounts ng mga taong sangkot. Pinagplanuhan namin itong maigi, inihahanda ang isang malawakang counter-attack. Paglabas ko ng law office, maaliwalas na ulit ang langit ng Metro Manila. Gumaan ng sobra ang pakiramdam ko. Handa na ang lahat para sa huling laban. Isang araw na lang bago ang 60th birthday party ni Mama Rosa. Matagal nang pinlano ni na Benjo at Rika ang party na ito sa isang sikat na seafood dampa restaurant sa Macapagal Boulevard bago pa man pumutok ang isyong ito. Kahit nasa bingit na kami ng hiwalayan, walang hiyang hiningi pa rin sa akin ni Benjo na sagutin ang kalahati ng gastos para sa party para mapanatili ang imahe niya sa mga kamag-anak. Pumayag ako at agad na transfer ang pera. Hindi dahil nagmamalasakit ako o gusto kong magpa-good shot kahit kanino, kundi dahil kailangan ko ng perpektong entablado para tapusin ang maruming dramang ito. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Simula nang palayasin ko si Benjo sa kwarto papunta sa guest room, tahimik ang kondo, tanging ugong lang ng aircon ang maririnig. Saktong 2:00 ng madaling araw, umilaw ang phone ko sa bedside table na may maikling vibration. Notification mula sa motion sensor ng CCTV sa sala. Bumangon ako. Mabilis ang kabog ng dibdib ko. Naglakad ako nang nakatiyad papalapit sa pinto ng kwarto, idinikit ang tainga ko. Narinig kong bumukas ang main door. Nakapagtataka. Sinabihan ko na ang management na i-deactivate ang access para sa biyanan at hipag ko. Paanong may nakapasok? Agad kong kinuha ang phone at binuksan ang camera app. Ipinakita sa screen ang madilim na sala sa infrared mode. Ang taong nagbukas ng pinto ay si Benjo. Patago-tago niyang pinagbuksan ng isang anino na palihim na pumasok. Ang aninong iyon ay si Rika. Nakasuot siya ng dark jacket at may bitbit na itim na plastic bag. Umupo sila sa sofa at nag-usap ng napakahina. Pero salamat sa super sensitive microphone ng camera, naririnig ko ang bawat salita. Inabot ni Rika ang plastic bag kay Benjo. Ang boses niya ay parang panalong-panalo. Sabi niya, sa loob ng plastic na iyon ay may eksaktong 300,000 pesos na cash na kaka-withdraw lang niya mula sa account ng nanay niya kaninang umaga. Ang natitirang pera ay na-transfer na niya para sa ibang bagay. Kinuha ni Benjo ang bundle ng pera at tumango. Nagbilin siya kay Rika na mag-ingat ng husto. Bukas sa party, kailangang itago ni Rika ang 300,000 pesos sa loob ng luxury bag na dala niya. Ang plano nila ay sa gitna ng party, gagawa ng eksena si Mama Rosa na nawawala ang pera niya. Magkukunwaring tagapamagitan si Benjo at hihilingin na kapkapan o i-check ang mga gamit ng lahat para patunayang malinis sila. Sa gitna ng kaguluhan, palihim na ilalagay ni Rika ang pera sa loob ng bag ko o itatago ito sa ilalim ng upuan ko. Kapag dumating ang pulis, makikita nila ang cash na tugma sa halagang nawawala. Dagdag pa sa katotohanang isa akong accountant, magiging perpekto ang paratang na nagnakaw ako sa biyenan ko. Nang marinig ko ang masamang plano ng sarili kong asawa, kumirot ng matindi ang puso ko. Ang kasal namin sa loob ng maraming taon ay wala palang kwenta kumpara sa kalupitang ipinakita niya sa akin. Gusto niyang masira ang buhay ko at makulong para lang pagtakpan ang kabastusan ng pamilya niya. Kinagat ko ang labi ko para hindi ako umiyak.
Nirecord ko ang buong masamang usapan na iyon. Pagkatapos nila, umalis na si Rika. Bumalik si Benjo sa guest room. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Tuyo na ang luha ko. Napalitan ng sobrang kalamigan at katatagan. Gusto ninyong maglaro ng apoy? Pues hahayaan ko kayong masunog sa apoy na kayo rin ang nagsindi. Linggo ng umaga, maaliwalas ang langit at may mapuputing ulap. Isang malaking seafood restaurant sa Macapagal Boulevard ang inarkila ng pamilya ni Benjo para sa birthday party ni Mama Rosa. Dumating ang mga bisita mula Batangas, sakay ng isang tourist bus. Umaalingaw-ngaw ang mga tawanan at batian. Pinili kong magsuot ng isang eleganteng modern Filipiniana na kulay emerald green. Maayos na nakapusod ang buhok ko at may kaunting touch ng matingkad na pulang lipstick. Dumating ako bitbit ang tindig ng isang kagalang-galang na manugang. Tuwid ang likod, nakataas ang noo. Pagkapasok ko, bumaling agad sa akin ang matatalim na tingin ng mga kamag-anak. Nagsimula ang bulong-bulungan. May mga nagtuturo, may mga ngumingisi. Inignora ko silang lahat, naghanap ng bakanteng mesa sa sulok at kalmadong naupo. Ang nakakagulat, nakita ko rin si Sir Arturo at ilang malalapit na katrabaho mula sa opisina. Napakatuso talaga ni Benjo. Personal niyang dinala ang imbitasyon sa opisina sa dahilang gusto raw niyang magpasalamat sa paggabay sa akin ni Sir Arturo. Ang totoo niyang motibo ay para makita mismo ni Sir Arturo na arestuhin ako dahil sa pagnanakaw upang tuluyang sirain ang karir ko. Tumango at bumati si Sir Arturo mula sa malayo. Ang mga mata niya ay nagmamasid ng mabuti. Nagsimula ang programa sa mga karaniwang batian. Hawak ni Benjo ang mikropono at nagsalita tungkol sa pagmamahal ng anak at sakripisyo ng ina. Nakasuot si Mama Rosa ng pulang velvet na gown, nakaupo sa gitna at nakangiting tinatanggap ang mga sobrang may lamang pera. Abalang pabalik-balik si Rika sa pagbubuhos ng drinks, habang mahigpit na yakap-yakap ang kanyang itim na luxury bag. Nang isilbi na ang pangatlong putahe, nagsimula na ang drama. Biglang ibinaba ni Mama Rosa ang kutsara niya, hinawakan ng dibdib, at humihingal. Sinubukan niyang tumayo, tapos ay nagkunwaring nadulas at bumagsak sa sahig. Nagkagulo ang buong venue. Agad na tumakbo sina Benjo at Rika para tulungan siya. Nagsimulang umiyak ng hysterical si Mama Rosa. Hinahampas ang sahig. Tulong! Tulungan niyo ako! Yung pera galing sa lupa. Yung pera ko para sa pagtanda. Nawawala. Nawawala ang 1.5 milyon ko. Parang nagbuhos ng gasolina sa apoy ang iyak ni Mama Rosa. Ang mga kamag-anak na nakabasa sa mga chismis sa WhatsApp group ay sumabog. Isang tita ang lumapit at itinuro ang mesa ko. Sino pa ba kundi siya? Ang walang hiyang manugang na yan. Accountant yan eh. Alam niya ang pasikot-sikot. Sigurado akong siya ang kumuha ng pera ng nanay mo. Benjo, kailangan mong ayusin to. Huwag mong hayaang may ahas sa pamamahay nyo. Naging kasing ingay ng palengke ang restaurant. Dose-dosenang mga mata na puno ng galit at mga daliring nakaturo sa akin. Nanatili akong nakaupo ng kalmado. Humigop ng mainit na tsaa. Sinulyapan ko si Rika. Nakita ko siyang kinakabahang yakap-yakap ang bag niya. Dahan-dahang gumagalaw papalapit sa upuan ko. Bahagya kong inusog ang bag ko para hindi siya makalapit. Nasa rurok na ang drama at ang mga artista ay magaling na umarte. Sinamantala ang kaguluhan. Humakbang paharap si Benjo. Ang mukha niya ay nagpapakita ng matinding kalungkutan. Itinaas niya ang kamay niya. Pinapatahimik ang lahat. Tiningnan niya ako ng matalim. Nanginginig ang boses niya sa kaplastikan. Andrea, hindi ko akalain na ganito ka kasama. Ilang taon na tayong nagsasama. Akala ko mabuti kang tao. Buong buhay nagtrabaho ang nanay ko. May kaunting naipon lang, tapos nagawa mo pang pagnakawan. Binigyan na kita ng pagkakataon na pirmahan yung promissory note para mapanatiling buo ang pamilya, pero tumanggi ka. Ngayon, sa harap ng lahat ng kamag-anak natin at kay Sir Arturo, ang boss mo, napilitan akong gawin to. Hindi ko kayang protektahan ang isang kriminal. Pagkasabi nito, inilabas ni Benjo ang phone niya at determinadong denial ang 911. Iniloudspeaker niya ito, nireport na may malaking pagnanakaw, na ang suspek ay nasa restaurant, at nagpapakita ng senyales na tatakas. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, isang patrol car ng pulis ang dumating sa labas ng restaurant. 3 nakaunipormeng pulis ang pumasok sa venue. Agad na gumilid ang mga tao, gumawa ng daan patungo sa akin.
Nagtanong ang isang pulis na may ranggong Police Master Sergeant. Sino po ang nagreklamo? Agad lumapit si Benjo. Nagpaliwanag ng mahaba tungkol sa nanay niyang nawalan ng pera at paulit-ulit na iginiit na ang asawa niya ang salarin. Umarte rin ng perpekto si Mama Rosa sa sahig. Umiiyak ng malakas. Nagmamakaawa sa mga pulis na arestuhin ako. Sobrang bigat ng tensyon. Nakatayo si Sir Arturo sa sulok. Seryoso at walang emosyon ang mukha. Nakinig ang sergeant sa reklamo, tapos ay tumingin sa akin. Tinasa niya ang sitwasyon at nagdesisyon na kailangang isecure ang suspek para mapanatili ang kaayusan. Sumenyas siya sa isang nakababatang pulis. Lumapit sa mesa ko ang pulis, kinuha ang posas sa bewang niya. Pinasuyo niya akong tumayo at sumama sa presinto para magbigay ng statement. Umalingaw-ngaw ang malamig na tunog ng posas sa gitna ng katahimikan. Ngumiti si Benjo ng palihim na parang nanalo. Mukhang nakahinga na rin ng maluwag si Rika. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa kanyang luxury bag. Sigurado sila na oras na maikasa ang posas na iyon, tapos na ang dignidad, career, at buhay ko. Eksakto kung kailan itinaas ng batang pulis ang posas at ikakasa na sana sa mga pulso ko, isang hindi nakikitang lakas ang bumangon sa akin. Hindi ako nagpanik, hindi nagmakaawa, hindi nagwala. Kalmado akong umatras ng kalahating hakbang at matatag na tinabig ang kamay ng pulis. Ang kalmado at kumpiyansa kong kilos ay nagpatigil sandali sa pulis. Tumayo ako ng tuwid, huminga ng malalim. Ang mga mata ko na kasing kalim ng espada ay tiningnan ang pekeng mukha ni Benjo, ang luha ng buwaya ni Mama Rosa, at tuluyang huminto kay Rika. Itinaas ko ang kamay ko, itinuro ng diretsyo sa mukha ng hipag ko na nagsimula ng mamutla. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong kwarto. Ang bawat salita ay malinaw at may bigat. Sandali, sir. Wala po sa akin ang ebidensya ng pagnanakaw. Subukan niyo pong kapkapan at tingnan ang luxury bag na nasa kandungan ni Rika. Sa loob niyan, may eksaktong 300,000 pesos na cash na kaka-withdraw lang sa bangko kaninang umaga. Sumabog ang mga salita ko. Parang time bomb. Binasag ang lahat ng ingay. Biglang tumahimik ang buong venue. Ang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Benjo ay nanigas. Ang mukha niya ay namutlang parang papel. Si Mama Rosa na kanina pa humahagulgol ay biglang nakalimutan kung paano umiyak. Pero ang pinakawasak ay si Rika. Ang sinabi ko ay tumama direkta sa kahinaan niya. Matindi ang panik niya. Mahigpit niyang niyakap ang itim na bag. Nanginginig ng husto ang buong katawan niya. Ang mapupulan niyang labi ay nanginginig. Hindi makabigkas ng kahit isang salita para ipagtanggol ang sarili. Agad napansin ng veteranong sergeant ang kahina-hinalang kilos ni Rika. Agad siyang naglakad palapit dito at may autoridad na inutusan si Rika na ilapag ang bag sa mesa para i-check. Utal-utal na tumanggi si Rika, sinusubukang yakapin ng mahigpit ang ebidensya. Ang mahina niyang paglaban ay lalo lang nagpalakas sa hinala ng lahat. Nakatayo ako roon, nakahalukip-kip, malamig na pinapanood ang pagkapunit ng tabing ng kanilang drama. Ang mga nagbabalak na mambitag sa iba ay kailangang harapin ngayon ang patibong na sila rin mismo ang nagset. Nagsimulang lumabas ang katotohanan sa harap ng kanilang mga mata. Humakbang palapit ang sergeant kay Rika. Seryoso ang mukha niya. Miss Rika, pakilapag po ang bag sa mesa at kayo mismo ang magbukas. Nakatanggap po kami ng report ng pagnanakaw at verify namin ang lahat ng kahina-hinala. Kung hindi kayo magko-cooperate, mapipilitan kaming gumamit ng ibang proseso. Nanginginig si Rika. Ang mga mata niya ay naghahanap ng tulong mula kay Benjo at Mama Rosa. Pero nakatayo lang si Benjo na parang estatwa. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo niya. Si Mama Rosa naman ay nakasalampak pa rin sa sahig, nakatitig sa anak niyang na corner. Sa ilalim ng pressure ng batas at ng mapanghusgang mga tingin, dahan-dahang inilapag ni Rika ang bag niya sa mesa. Ang mga nanginginig niyang daliri ay binuksan ang gold-plated na zipper. Sa loob ng bag, sa gitna ng mga makeup at phone, may isang itim na plastic pouch. Inutusan ng pulis si Rika na ilabas ang pouch. Nang mabuksan ang plastic, bumulaga ang mga bungkos ng tig-1,000 na bago pa. Ang mga pera ay nakatali pa ng paper seal mula sa bangko, kumpleto sa petsa kung kailan na i-withdraw. Eksaktong 300,000 pesos ito, gaya mismo ng pinlano ni na Benjo at Rika kagabi. Sumabog ang mga bulungan sa buong kwarto. Ang mga kamag-anak na kanina lang ay nag-aakusa sa akin ay gulat na nagkatinginan. Para matulungan ang lahat dito na maintindihan
kung saan galing ang perang yan. Pahintulutan niyo akong magbigay ng isa pang ebidensya. Sabi ko, binabasag ang katahimikan. Kinuha ko ang phone ko, in-unlock ang screen, at pinlay ang video mula sa security camera ng kondo ko. Nilakasan ko ang volume hanggang sagad, at inilapit ito sa mikropono ng restaurant. Ang black and white na video mula sa infrared mode ay lumabas sa malaking projector screen ng venue. Ang mga bulungan ni Benjo at Rika ay umalingaw-ngaw sa sound system. Bawat salita mula sa plano nila, bawat instruksyon na itago ang pera at i-frame up ako para ipapulis at ipakulong ako, ay lantad na lantad. Natapos ang video na nag-iwan ng nakakabinging katahimikan. Ang masayang atmosfera ng party ay naglaho, napalitan ng pandidiri at galit mula sa mga bisita. Hindi nila inasahan na ang pamilyang ito, na mukhang kagalang-galang sa labas, ay kayang mambitag ng sarili nilang manugang sa ganoong kalupit na paraan. Tumango ang sergeant na kinukumpirma ang video evidence. Tinitigan niya ng matalim sina Benjo, Rika, at Mama Rosa. Saka inutusan silang lahat, kasama ako, na sumama sa presinto para imbestigahan. Ang ebidensyang 300,000 cash at ang luxury bag ay in-inventory on the spot. Naglakad si Benjo ng nakayuko. Humahagulgol naman si Rika. Si Mama Rosa ay kinailangang akayin ng dalawang kamag-anak. Ang mukha niya ay puno ng luha ng pagsisisi at matinding hiya. Kalmado akong naglakad palabas. Maliwanag pa rin ang langit sa labas. Sumasalubong sa katotohanang buong-buong lalabas. Sa presinto, inilatag ang lahat ng ebidensya. Matapos suriin ang bank statements ni Mama Rosa, naging malinaw ang bakas ng 1.5 milyon. Ang malaking bahagi ay ginamit ni Rika pambayad sa down payment ng isang luxury condo, pambayad ng utang sa 5,006 at ang natira ay ang cash na nakita sa bag niya. Sa gitna ng investigasyon, dumating si Hans, ang fiancé ni Rika, na nagpapanik. Isa siyang mabuting engineer mula sa isang kilalang pamilya. Plano na nilang magpakasal bago matapos ang taon. Nang marinig ang katotohanan mula sa mga kamag-anak at sa pulis, nagbago ang timpla ng mukha ni Hans. Nilapitan niya si Rika na umiiyak. "Huwag mo akong hawakan," malamig na sabi ni Hans. "Akala ko mabuti kang babae. Yung kondo na ipinagmamalaki mo, galing pala sa pagnanakaw sa sarili mong nanay at paninira sa hipag mo. Hindi man kami mayaman, parehas kaming lumalaban sa buhay. Hinding-hindi kami tatanggap ng manugang na may maitim na budhi tulad mo. Cancelled na ang kasal natin." Hinubad ni Hans ang engagement ring sa daliri niya. Inilapag niya ito sa mesa at umalis nang hindi man lang lumilingon. Hinimatay si Rika. Nawala ang lahat sa kanya dahil sa kasakiman niya. Nang makita ni Mama Rosa na nasira ang kaligayahan ng anak niya, doon na siya totoong nagsisi. Gumapang siya papalapit sa akin, nagmamakaawa. "Patawarin mo ako, Andrea. Nabulag ako dahil masyado kong mahal si Rika. Dahan-dahan kong hinila ang laylayan ng Filipiniana ko mula sa pagkakahawak niya. Tumayo kayo, Ma. Kayo po mismo ang pumili ng landas na yan. Bawat tao ay kailangang panindigan ang mga ginagawa niya. Hindi ako ang nang-corner sa inyo, kundi ang sarili ninyong kasakiman." Naglakad ako palabas ng presinto, iniiwan ang kanilang mga pag-iyak at pagsisisi sa likuran ko. Tumabi ang mga kamag-anak para bigyan ako ng daan. Ilan sa kanila ay humingi ng tawad dahil sa maling pag-aakusa. Ngumiti lang ako ng tipid. Nawala na ang mabigat na pasanin sa balikat ko. Hindi naghintay ng matagal ang karma. Lunes ng umaga, nagpatawag si Sir Arturo ng general meeting sa kumpanya. Ikinuwento niya ang buong pangyayari at formal na nilinis ang pangalan ko. Inanunsyo niya na ibinalik na ng buo ang lahat ng autoridad ko bilang chief accountant. Sinalubong ng masigabong palakpakan mula sa mga katrabaho ko ang anunsyong iyon. Pagkatapos noon, nakipagkita ako sa abogado kong si Anton. Formal naming isinampa ang civil case para singilin si Mama Rosa sa lumang utang na 350,000 pesos. Naglabas agad ang korte ng freeze order sa mga bank accounts ni Rika at preliminary attachment sa kondo na bago niyang binili. Nang gabi ring iyon, nakipagkita ako kay Benjo sa huling pagkakataon. Mukha siyang wasak na wasak. Sinubukan niya akong takutin gamit ang isang pekeng promissory note na nagkakahalagang 500,000 pesos na pirma ko raw. Tumawa lang ako at ipinakita sa kanya ang plane tickets at mga pictures noong nasa business trip ako sa probinsya sa mismong petsang nakasulat sa pekeng dokumento. Sa huli, sumuko si Benjo. Umiyak siya at nagmakaawa na i-drop ko ang kaso.
Pumayag ako sa dalawang kondisyon. Kailangang ibalik agad ng pamilya niya ang 350,000, kasama ang interes, at kailangan nilang magpadala ng formal na public apology sa kumpanya ko at sa WhatsApp group ng pamilya. Makalipas ang 2 araw, natupad ang lahat ng kondisyon. Pumasok ang pera sa account ko at kumalat ang public apology. Inilapag ko ang petition for annulment and separation of property na pinirmahan ko na sa mesa. Nanginginig ang kamay ni Benjo nang pirmahan niya ito. Tinatapos ang aming toxic na kasal. Hinati ang kondo ayon sa batas. Hinila ko ang maleta ko at naglakad palabas ng pinto. Ang sinag ng araw sa umaga ay maliwanag na sumisinag sa hallway. Huminga ako ng malalim at ngumiti dahil sa nakakaginhawang pakiramdam. Sa likod ko ay ang madilim na nakaraan. Sa harapan ko ay ang malawak na langit, kalayaan, at kapayapaan.